So ayun, magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating panibagong video. So ngayong araw, meron na naman tayong isang katanungan na ating sasagutin para sa video na ito. Pero bago ang lahat, shoutout muna natin si Sir. Ayan, isa yan sa samahan natin bilang safety officer taga Mindanao, taga Dipolog City din yan si Sir. Tapos ito din si Papa Bear, nasa Cagayan Valley. So shoutout. Okay, so ang tanong dito ni Sir, paano nga ba maging isang safety officer, no? Siya ay dating safety aide sa isang mining industry. So paano nga ba? Ganito yan guys. Kung ikaw ay safety aide, no, lahat ng inutos or lahat ng tinuturo sa iyo ng isang safety officer or ng safety officer mo, dapat tandaan mo 'yun dahil magagamit mo 'yun pag ikaw ay naging safety officer. Tapos pangalawa, mag-aral tayo ng safety, So kumuha tayo ng course or Bosch, tapos mag-apply tayo doon sa mga company. Kung wala kayong backer doon sa mga maliliit na company, doon kayo mag-umpisa mag-apply. Pero kung may backer, mas maganda mag-apply doon sa malalaking company kasi nga maliban sa malaki na yung sahod, naka-align na din kasi sa OSH Standard Philippines, yung kanilang mga reports ang ginagawa. So yun yung maganda sa mga malalaking company or mga GENCO. Pero ito yung ma-advise ko doon sa mga gustong mag-training ng safety officer. Kung kayo ay undergraduate ng high school, ito yung magiging payo ko or advice ko sa inyo. Kung kayo ay nagbabalak pa lang, huwag nyo nang ituloy mag-safety officer, mag-training ng safety. So hindi naman sa discriminate ko kayo, pero based doon sa experience ko, sa out of 100% na makapasok ang isang safety officer, ay kung kayo ay undergraduate ng high school, nasa mga 20 to 30% lang, napakababa yung chance na kayo ay makapasok at magiging safety officer. Kasi nga sa ngayon, alam naman natin dito sa Pilipinas na halos puro mga college graduate, at least college level yung mga hinahanap sa mga company. So sayang lang yung mga pinag-training nyo na hindi kayo makaka-apply. Kaya kung ako sa inyo, doon nyo na lang gamitin sa TISDA or skilled, mga insito, mga welder, operator, heavy equipment operator. Mas mapakinabangan nyo yun kaysa doon sa pagiging safety. Kasi mababa talaga yung chance. Hindi naman sa totally walang chance, pero mababa talaga yung chance. Masayang lang yung training, yung pera nyo, pinag-training, yung pinagpaguran nyo, na mapupunta lang sa wala. Dahil ngayon, marami talagang mga safety officer na hindi nakapasok kahit sila ay mga college level or yung iba pa nga, mga graduate, 4 years graduate. So hindi sila nakapasok agad-agad. So maraming tambay lang dahil experience din yung hinahanap, at saka 4 years graduate or college level yung mga hinahanap. So para hindi masayang, kumuha na lang kayo ng insito, mag-skilled workers lang kayo, mas maganda pa yun. Advice ko lang naman yun. Pero nasa inyo pa rin naman yun kung yun ay gagawin nyo or hindi, no? So kayo pa rin naman yung masusunod kung ano yung gusto nyo. Pero kung kayo naman ay high school graduate or college level hanggang sa 4 years graduate, college graduate kayo, so walang problema, medyo mataas o 50%, 60% hanggang 100% makapasok kayo, lalo na kung meron naman kayong kakilala or backer na a-applyan nyo. So yun lang, sana nakukuha nyo yung punto ko bilang isang safety officer at nag-umpisa din sa pagiging safety aide. So maraming salamat at sana nasagot ko yung tanong nyo, sir. So thank you, magandang araw sa inyo.